man o hindi? Ulitin ko ha. Pwede po kayong sumagot. Madali po bang yumaman o hindi? Maniniwala ba kayo pag sinabi kong madali lang yumaman? Yes. Yeah. Okay, ulitin ko ha. Madali o mahirap yumaman? Okay, sa mga nagsasabing mahirap, di ba sabi nila, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. And sabi din nila, anything na ilagay mo sa isip mo, magiging totoo talaga siya palagi. Okay, na uulitin ko tanong. Madali po bang yumaman o mahirap? Kita nyo, ang bilis yung matuto. Now, it's very, very true talaga, guys. We're thinking na mahirap yumaman. It's not because dahil sa mahirap yumaman. It's simply because mas marami po tayong kaibigan, kakilala, kamag-anak na mahihirap kaysa sa mayaman. Kaya dumadating sa point na we're thinking mahirap talaga maging mayaman. Pero, na-imagine nyo ba, what if lahat ng kaibigan mo mayaman? What if ikaw lang yung mahirap? Tingin mo, mahirapan ka bang yumaman? It's not. Just like cellphone. Marami pong mga kabataan, especially estudyante, wala naman yan laging pera, laging nauubos allowance niyan. Pero pansinin mo, the moment mawala niya ng cellphone, bilangan mo ng ilang linggo o ilang buwan, nagkakaroon ulit siya ng cellphone. Bakit ganon? Kasi ang tawag doon is pressure. Para kang hindi tao pag wala kang cellphone. Ang hirap kang kontakin pag wala kang cellphone. Ibig sabihin, yan ang nagiging motivation mo. Kaya dumarating ang time na nagkakaroon ka rin agad ulit ng cellphone. Now, pag-usapan natin pagyaman. We find it hard for us to become rich because it's the culture of the Filipino ang pagiging mahirap. Kultura ng Pilipino ang pagiging negative. Okay, example sa pagiging mahirap. Ano ang karakter ng horror film sa atin? Aswang. Anong tsura ng aswang? Pangit, matatanda, normally puti na ang buhok. Saan nakatira yung mga aswang? Isolated areas. Bahay kubo, bundok, or sa isolated areas. Now, pag-usapan natin ang horror film sa abroad. Ano ang karakter ng horror film sa abroad? Vampire. Anong tsura ng vampira? Guwapo, magaganda, sexy, macho. Saan nakatira yung mga vampire? Castle. Mansions or castle. Doon pa lang po nakikita na paano tayo mag-isip. Katang isip na nga lang po, ginawa pang mahirap yung sa atin. Hindi ba lang ginawa pang mayaman? Mag-i-imagine ka na nga lang eh. Okay, now, attitude. Pansinin mo gano'n tayo ka-negative. Pag may magkaibigan, magkikita at maghihiwalay, anong madalas mong sasabihin sa kaibigan mo? Uy, ingat ka. Bakit laging mo kailangan mag-ingat? Lagi bang yung mangyaring masama sa'yo? Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang, have a safe trip, God bless, good luck, enjoy. Di ba mas masarap pa sa tenga? Kisa sasabihin mo, uy, ingat ka. Ikaw naman habang pauwi ka, ingat daw, ingat daw. Di ba lalo ka tuloy na aksidente? Bakit? Pansinin mo, naalala niyo po ba nung pag may sugat tayo? Di ba kaiilag mo ng sugat mo? Yun pa laging tumatama? Kasi where attention goes, the energy flows. Kung saan mo masyadong binibigay yung attention mo, yun talagang totoong nangyari. Kaya ang mahirap, lalong nagiging mahirap kasi laging lumalabas sa bibig nila, mahirap, problema, negative. Now, ibig sabihin, if you want to become rich, may mga simple things ka lang na kailangan baguhin sa life mo. Number one, ang pinakakailangan mo lang baguhin is yung psychological wallet. Ano yung psychological wallet? Siya ang capacity ng brain mo kung pwede kang maging mayaman or hindi. Take note, ito yung first step. Now, paano? What if empleyado ka, ang sweldo mo, sabihin na lang natin, is 10,000 per month. Buwan-buwan yan ang sweldo mo. Isang araw, napakaganda ng gising ng boss mo. From 10,000, ginawa niyang 20,000 yung sweldo mo. Anong mararamdaman mo kung ang sweldo mo from 10,000 biglang naging 20,000? Masaya. Of course, you will be happy. But take note, we have conscious mind and subconscious mind. Consciously, nagiging masaya ka, but subconsciously, nagpapanik ka. Bakit ka nagpapanik? Kasi ang 10,000 per month, ang tawag dyan, normal income. Ibig sabihin niya, yan yung nakasanayan mong kinikita buwan-buwan. Anong tawag naman sa 20,000? Abnormal. Ito yung hindi normal sa'yo. Now, kung ikaw papipiliin, saan mo gusto? Now, take note. Siyempre, gusto natin lahat dito. But,
Kaya, tama, dito. Kaya lang, the moment first time mo ma-experience to, wala kang ibang goal, bumalik dito. Kasi pag sinabing normal, it's comfortable. Pag sinabing abnormal, meron uncomfortability. Now, kung sanay ka na ang sweldo mo laging 10,000 at isang araw biglang naging 20,000, wala kang ibang gagawin. Bibili ka ng bagong damit, bibili ka ng bagong phone, or i-text mga friends mo, uy, nasaan kayo? Magpakita kayo sa akin, marami akong pera ngayon. In short, manglilibre ka kasi para bumalik ka saan? Sa normal state mo. Hindi ka ba nagtataka tuwing nakakatanggap ka ng Christmas bonus or 13-month pay? Di ba pagkalapag na pagkalapag sa kamay mo, parang kang nakukuryente, dapat maubos. Now, ano ang point ko? What if ang gusto mong kitain, hindi 10,000 at hindi rin 20,000? The same scenario, ang kita mo 10,000, pero umabot ka ng 20,000. Kaya lang, ang gusto mong kitain, 100,000 pesos. Now, anong gagawin mo? Pag from 10,000 biglang naging 20,000, manglilibre ka ba? No. Bibili ka ba ng bagong damit? No, anong gagawin mo? Magsusumikap ka pa para yung kita mo umabot ng? In short, if you want to become rich, the first thing na kailangan mong gawin is lakihan mo yung tinatawag na pangarap. Don't ever believe sa mga taong magsasabi sa inyo na kung mangangarap ka rin lang naman dapat mababa lang. Para kung hindi mo man makuha, okay lang. Kung ako tatanungin mo, yan na nga lang ang libre sa panahon ngayon. Kung mangangarap ka, isagad mo na yung taas. Mangangarap ka ng kotse, Ferrari na, Lambo na, mansion sa kung gusto mangarap, di ba? Kesa kung mangangarap ka ng sasakyan, gusto mo motor. Pag sumablay ka sa motor, munting bike ang babagsakan mo. May isang quote, hindi ko lang ma-phrase masyado ng English ang diretso, at Tagalog ko na lang. Sabi nila, ang problema daw sa Filipino, hindi naman nangarap ka ng sobrang taas at hindi mo nakuha. Ang problema sa Pilipino, nangarap ka ng sobrang baba at nakuha mo. Anong kadalasan pangarap natin? Maging regular sa trabaho. Magkaroon ng trabaho. Ano ngayon kung may trabaho kung wala naman natitira sa bulsa mo? Di ba minsan dinidikit pa natin yung pangalan natin, I'm working from Makati, San Miguel. Ano naman ngayon? Sa'yo ba yan? Di ba? End of the day, what matters most is magkano ba natitira sa bulsa mo. Now, this is the first thing na kailangan nyo pong gawin. Kung ngayon pa lang, i-rephrase nyo po yung pangarap nyo sa buhay. Kasi marami po sa atin nangangarap ka, hindi yan ang gusto mo. Naging gusto yan ng magulang mo, naging gusto yan ng society. Now, maliban dito, secondly, napakarami po nating paniniwala sa buhay natin na yun po ang nagiging cause bakit tayo nahihirapan sa buhay. In short, maraming pinasang mga paniniwala since bata tayo na hanggang ngayon ginagawa natin na yun ang nagiging cause bakit ka nahihirapan ng masansa sa life. Example, when I was in my high school days, I'm already earning 8,000 per month. I'm from Bicol, estudyante, high school student, kumikita na po ako ng 8,000 halos isang buwan. Now, kung tatanungin niyo ako, paano ako kumikita ng 8,000? Simple lang po. Ang family po namin sa Bicol is operator ng jeep. Ibig sabihin, meron kaming 6 na unit ng jeep, meron kaming tag na driver. Now, may isang driver na lumapit sa akin. Sabi niya, Joseph, pautangin mo nga ako ng 500 pesos. Sabi ko, ayoko, ba't kita papayaramin? Sabi niya, sige, ganito ang kasunduan natin. Pag pinahiram ako ng 500, huhulog-hulugan lang kita ng 50 kada labas ko. After 1 month, baka bayaran kita ng 600. Magkano tubo ko? 100. And hindi po ako ipokritong tao. Kahit pagbenta niyo po ako ng bra at panty, kung doon ako yayaman, yun ang gagawin ko. End of the day, sabi nga nila, mas maganda po. Kahit tagalinis ka ng imbornal, kung pag-alis mo naman naka-Mercedes-Benz ka, kaysa nasa bangko ka, naka-coat ka naman, paglabas mo, naghahabol ka sa MRT. Now, end of the day, sabi ko maganda yung opportunity ganito. Bakit? Yung 500 mo ilagay mo sa bangko, after 1 year, 500 pa rin po yan. Yung 500 mo ilagay mo sa alkansya, pag yung kapatid mo magaling gumamit ng ting-ting, ubus yung 500 mo. Isingit ko lang ba? Hindi ko lang makalimutan kasi nung may ate po ako, halos 2 years lang namin, hulog ako ng hulog sa alkansya ko, hindi ko bumibigat. Sabi ko, bakit kaya parang, pagpasok ko ng kwarto, nakahiga yung ate ko, ginaganon gano'n. Tiniting-ting pala nailalabas kasi uli yung coins Ang kulit Anyway, balik tayo. Ano lang po yun? Ang tawag dyan, ad-lib. Okay.
Balik tayo dito. Pinauto ko driver namin, true enough, kumita ko ng 100 pesos in a span of 1 month. Sabi ko, napagandang negosyo. Doon ko nalaman, pag nagpapautang ka, nagiging sikat ka. May isang driver lumapit sa akin, sabi, uy, nagpapautang ka pala, pautangin mo rin ako, ganun din yung kasunduan natin. Then, yung allowance ko, kasi hindi naman po ako magastos that time, ang ginagawa ko, pinahiram ko ng pinahiram sa mga driver namin. Hanggang lahat po ng 12 na driver namin nangungutang nyo sa akin. Office mates ng ate ko, nangungutang na rin po sa akin. Mayor's office sa lugar namin, ang dami nang nangungutang sa akin. In short, sa peak ng karir ko, okay, may karir na po ako. Kumikita na ako ng 8,000 per month kasi gabi ko lang naman siya inaasikaso. Now, biglang meron isang matanda na lumapit sa akin. Sabi niya, Iho, tigilan mo na ginagawa mo. Kinabahan po ako bigla kasi ang turo po sa akin ng magulang ko, makinig, sumunod sa matatanda. Wala pong sinabing kumontra. Ang sabi, makinig, sumunod. Eh, matanda po yung nagsasabi sa akin. Sabi ko, tita, wag lang po kayong magagalit sa akin. Bakit ko po ititigil yung ginagawa ko? Alam mo, sabi sa akin, Iho, napakabata mo pa talaga. Wala ka pang kamuwang-muwang sa mundo. Sabi ko, bakit nga po? Sabi niya, hindi mo ba alam kung anong tawag sa ginagawa mo? Sabi ko, ano po yung sabi niya? 5'6". Sabi ko, ano naman bumasama sa 5'6"? Ay naku, Iho, since ang tubo mo, 20% per month. Lahat ng nagpapa 5'6", nandito ka pa sa mundo. Yung kaluluwa mo, sinusunog na sa impyerno. Imagine mo sabihin ka ng ganyan. Eh kung makita niyo pa yung mukha niya talagang impyerno, gumagano, alam mo, ang galing dun eh. Now, don't get me wrong, but I really don't believe na kailangan po natin makinig, sumunod sa matatanda all the time. Ako ang paniniwala ko sa buhay, listen to all advice, but be very careful kung anong advice ang susundin natin kasi may alam ang bata na hindi alam ng matatanda at may alam ang matatanda na hindi alam ng bata. Kahit ikaw pang summa cum laude ng UP, isa lang sigurado ko, pag nasirang inidoro nyo, sa tubero ka pa rin naman tatakbo. In short, limited ang knowledge ng bawat isang tao. Wala pong tao na alam po nila lahat. Now, naghanap ako ng comparison. Bakit? Ayoko yung mawala yung 8,000 ko. Buti sana kung pag sumunod ako sa kanya, buwan-buwan siya magbibigay sa akin ng 8,000. Eh guys, napakarami pong tao sa labas, pipigilan ka nila sa pangarap mo. Pero pag namumroblema ka naman, hindi ka naman tutulungan. Okay, now, naghanap ko ng comparison. Meron pong na-meet na kaibigan ko, nasa palengke. Alam niyo ang negosyo niya, nagluluto po ng pansit bato sa Bicol. Ang kapital niya po, 100 pesos. Bibilang 1 kilong pansit, konting karni, konting gulay. After niya pong mailuto, na ibebenta niya ng 300. Magkano tubo niya? 200. Doon po ako nagtanong sa sarili ko, kung yung kaluluwa ko sinusunog na sa impyerno, ano na lang kaya yung kaibigan ko? Masama ang 5'6" kasi ang tubo, 20% per month. Yung kaibigan ko po ang tubo, 200% per day. Wala pong pansit na inaabot ng 1 buwan. Sabi ko, siguro yung kaluluwa niya ninunuclear na sa impyerno. Guys, this is one of the famous na mga paniniwala sa Filipino na hindi po na, lahat tayo aware, pero wala pong matinong sagot kung saan to nanggaling. Pag tinanong mo yung nagsasabi nito, nagsasabihin sa'yo, sabi yan ng matatanda. Tanungin mo yung matatanda, anong sasabihin sa'yo? Sabi rin sa amin ng matatanda. Ngayon wala ka nang matatanungan bakit yung matatanda ng matatanda namatay na lahat. Now, hindi po natin to sasagutin. Bibigyan pa ng mga example na ginagawa natin. If you're going to analyze it, medyo nakakatawa talaga. Example ulit. Imaginein mo TV to. Kung TV to at lahat kayo nanonood din at dadaan ako, paano ako dadaan? Yuyuko ako, excuse me. Ginagawa po ba natin yon? Yes! Bakit kailangan ng pang yumuko? Ba't hindi ka nalang maglakad ng maayos? Excuse me, di ba mas mabilis ka pang nawala nung naglakad ka ng maayos? Sabi ng iba, kaya naman kami yumuyuko para hindi maistorbo yung TV. Kahit naman ako yumuko, susundan nyo pa rin naman ako habang naglalakad ako. Minsan nga lagpas na, minsan kaya pupunta nyo. Ginagawa hindi. Bakit natin ginagawa? Sabi ng matatanda. Isa pang famous na kasabihan, masamang magbayad ng utang pag... Kung anong koneksyon ng liwanag at dilim sa pagbabayad mo ng utang mo?
Nung nangungutang ka nga, walang gabi-gabi. Pag ganung bayaran, meron na. Okay. Now, isa pang famous na kasabihan, ang isa daw pong mayaman pagpupunta sa kaharian ng langit, dadaan sa butas ng... Kung naniniwala ka sa paniniwalang yun, papangarapin mo pa bang yumaman? Naalala niyo po ba kung paano natin dinila-dilaan yung sinulid at pinapasok sa karayo? Madali o mahirap? Kung yung sinulid na nahirap hanggang ipasok sa karayo, what more yung katawan mo ipasok? Wala, imposible yun. Now, ano po guys? Be very careful ng sinusunod nating paniniwala sa buhay kasi ang laki po ng factor niyan sa buhay mo. Always remember, you need to question everything. Why? Kinausap mo ba kutsara tinidor? Bakit yun ang ginagamit mo? Bakit hindi chopstick? Nagtanong ka ba sa sarili mo, ba't sa Pilipinas pag nag-burp ka sa harapan ng food, sasabihin ng magulang mong bastos ka, pero pag nag-burp ka sa Japan sa harapan ng food, sasabihin nilang nasarapan ka sa pagkain. May ibang country na mas okay pang umutot kasi mag-burp. Ibig sabihin ano ang point mo guys? Maybe tama yan sa kinakalakihan mo. But always remember, baka sa ibang culture, baka sa ibang country, hindi rin siya tama. Now, anong point ko? Just analyze yung mga naipasa sa yung paniniwala at tanungin mo siya kung nakakatulog siya sa buhay mo. If yes, then sundin mo. If not, I do believe wala naman po siyang masama kung hindi mo siya gagawin. Okay, lastly. Ano yung number 1 na kailan yung gawin? Lakihan yung pangarap nyo. Number 2, hindi po natin obligasyon na lahat ng pinasang paniniwala sa atin dapat natin sundin. Lastly, lahat po tayo may tinatawag na pangarap. And for you to get your dreams, you only have 2 choice. Pwede tayong maging empleyado at pwede tayong maging businessman. Now, gusto ko po sagutin nyo ka ng sabay-sabay. Sinong pumapasok araw-araw? Empleyado, negosyante. Empleyado. Sinong napapagalitan? Empleyado, negosyante. Empleyado. Sinong may bandy clock? Empleyado, negosyante. Empleyado. Sinong may magagandang sasakyan? Empleyado, negosyante. Negosyante. Sinong may magagandang bahay? Empleyado, negosyante. Negosyante. Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Empleyado, negosyante. Negosyante. Sino po ang first time na umattend ngayon na college student? Nag-aaral pa po. Ikaw na lang po, ma'am. Anong pangalan niyo po? Dayan. Anong course mo, Dayan? Pagka-graduate mo, Dayan, anong gagawin mo? Pagka-graduate mo, anong gagawin mo? Magma-manager. Pag manager ka, ano tawag sa'yo? Maghanap ka muna ng Trabaho. trabaho. Tama, di ba? Kasi di naman pwedeng manager ka na agad pagpasok mo. Okay? Now, this is what I find it very, very weird sa lahat sa atin. Sino pumapasok araw-araw? Empleyado. Sino napapagalitan? Empleyado. Sino may body clock? Empleyado. Sino may magandang sasakyan? Negosyante. Sino may magandang bahay? Negosyante. Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Negosyante. Dayan, ano ulit gagawin ng pagka-graduate mo? Guys, lahat tayo iisa ng sagot. Lahat ng pangit nandito. Lahat ng maganda nandito. Anong gagawin pagka-graduate mo eh? Because why? Alam natin lahat ang sagot. Bakit dito tayo nagsisiksikan? May sumagot sa akin, you know what, Joseph? I want to put my own business, but the problem is I don't have money. You don't need money for you to become successful businessman. Always remember, yung mga businessman, naging magaling muna sila bago dumami pera. Kasi ang naisip natin minsan, kailangan ng maraming pera para maging magaling kang negosyante. Hindi po yung totoo. Why? Sana po kung totoo yan, lahat ng nanalo sa loto, lalong yumaman. At alam niyo po ba na more than 80 to 90% nanalo sa loto, lalong naging mahirap after nilang manalo. At alam nyo rin po ba na almost top 1 to tayo ng pinakamayaman sa Pilipinas, nag-start po silang mahirap. Now, bakit dito tayo nagsisiksikan? Dahil sa mahiwagang advice na to. Sabi ng magulang sa atin, number 1, anak, go to school. Number 2, anak, study hard. Number 3, anak, find a job. Itatagalog ko po para mas ma-recall nyo ulit yung mga nangyari sa atin. Sabi ng magulang natin sa atin, anak, pumasok ka sa school,
mag-aral ka ng mabuti. Kasi pag nakapag-aral ka ng mabuti, makakakuha ka ng mataas na grado, makukuha mo lahat ng pinapangarap mo. Hallelujah. Now guys, tanong, sa mga magulang nandito, ito po bang advice nyo sa anak nyo? Hindi. Oh, para mas mabilis. Sa mga kabataan nandito, ito po ba advice ng magulang nyo sa inyo? Yes! Sa mga magulang nandito po ngayon, ito rin po bang advice ng magulang nyo sa inyo? Yes! Sa magulang na magulang na magulang na magulang na magulang na magulang, ito pa rin po ang advice. Kaya lang ang panahon noon, sa panahon po ngayon, ang laki na ng pinagbago. Way back 1940s, 1950s, habang tumatagal ka sa trabaho mo, lalong tumataas ang benefit mo, dumadami ang sweldo mo, at lalo ka nagiging importante sa kumpanya. Sa panahon ngayon, habang tumatagal ka sa trabaho mo, pinagpaplanuhan ng boss mo kung paano ka sisipain at papalitan ka ng contractual. This is a good advice. Yes, no one. But always remember, the only constant thing on earth is change. Lahat nagbabago. Now, we have third choice para kumita ng pera. Hindi ko ito masyadong i-elaborate. Number 3, ito yung pinaka-latest. This is what we call networking. Maraming taong skeptic at negative sa networking, hindi dahil pangit ang networking. Nagkataon lang po na walang nagsabi sa atin na, anak, mag-aral ka ng mabuti. Pagka-graduate mo, anak, mag-networking ka. Bakit walang magulang na nagsabi ng ganun? You cannot blame our parents kasi pinanganak po sila nung panahon na wala pang networking. Now, may nagtanong sa akin, teka lang, Joseph, dami mong sinasabi. Ang problema dyan sa networking, hindi naman lahat ng sumasali dyan yung mayaman. Totoo po talaga, dediretsuin ko na kayo, hindi po lahat ng sumasali dito yung mayaman kasi hindi rin po lahat ng nag-aaral gumagraduate. Hindi po lahat na nag-enroll sa gym gumanda ang katawan. Hindi po lahat ng tumaya sa loto nanalo. Sabi sa akin, teka lang, ang problema dyan, ang pinapayaman mo lang, yung nasa taas. Yun ang hindi ko maintindihan sa tao. Bakit galit na galit tayo sa kumikita ang nasa taas? Sige, huwag ka mag-networking. Nung pinanganak ka sa hospital, sinong kumita? Hospital, nasa taas mo. Nung nag-aaral ka, sinong kumita? School, nasa taas mo. Nung nagtrabaho ka, sinong kumita? Boss mo, nasa taas mo. Nung namatay ka, sinong kumita? Funeraria, nasa taas mo. In short, kahit anong gawin mo sa mundong to, bumili ka ng damit, bumili ka ng relo, meron kumikita sa ginagawa mo. Gusto mong walang kumikita sa effort mo, lumipat ka ng ibang planeta, magsulong ka doon. Guys, to be honest, this is all the same. The only difference between these three, parang ganito, may mabilis, mas mabilis, pinakamabilis. Itong tatlong to, para itong choices nyo, para makuha nyo pangarap nyo. Okay, imagine niyo tong dreams, this is a place, this is lugar. Now, pag papunta ka dyan, kung employment ang gagamitin mo, para ka pong naglalakad. In short, makakarating ka rin, medyo matagal lang. Pag business ang gagawin mo, para kang nagda-drive, mas mabilis compared sa paglalakad. Pag networking ang gagawin mo, para kang lumilipad. Now, naging practical lang ako. Sa totoo lang, ever since po nung nag-high school na po ako, wala pong plano sana mag-college. Nagpaalam na ako sa father ko, sabi ko, papayo ko pong mag-college. Sabi niya, bakit? Sabi ko, ako lang naman magmumana ng negosyo natin, bakit ko pa kayang mag-take ng college? Now, end of the day, nung nakita ko networking, yun ang choice ko bakit ako pumunta dito. Pero bibigyan ko muna kayo ng example, bakit tayo nahihirapan kumita ng pera or maging mayaman. Lahat po binago mo na. Ano yun? Music. Ano yung music noon? Pag makikinig ka ng music, gamit natin plaka. After plaka, isang bilog yun ng pagkalaki-laki, isang kanta lang po ang laman. After plaka, sumunod cassette tape. Ang problema sa cassette tape, para maulit mo, kailangan mo ng ballpen, itutusok mo dun, ikot-ikot mo ng ganun, para maulit mo. After cassette tape, CD. After CD, MP3. Pag manonood ka ng pelikula before, Betamax, VHS, VCD ngayon, DVD. Pag kukuha ka ng tubig noong unang panahon, kung sa probinsya pa po, lalabas ka ng bahay niyo, pupunta ka ng balon, sumunod, nagkaroon ng poso, ngayon po meron ng gripo. Kung gusto mong mainit na tubig at maliligo ka, noon kailangan pang initin sa takore, ngayon meron ng hot shower. In short, lahat binabago na natin. Movies, sa music, sa tubig, kuryente. Now, kung papipiliin kayo, kung aakyat ka ng building,
Elevator or stairs? Kung maghuhukay ka, pala o bakho? Yun ang naging problema sa ating lahat. Pinapili ka, pala o bakho. Nagpumilit ka, kutsara, kutsara. Tapos nagtatanong ka, bakit kinahirapan yung mama? It's not dahil sa hindi ka magaling. It's simply because ang ginagawa mo, uso pa nung unang panahon. Isipin mo kung mag-save ka ng files ngayon, ang dala-dala mo disket. Kasi hindi na po naka-relate yung iba, hindi nyo siguro alam kung ano yung disket. Ang laman po nun, isang ganyang pagkalaki-laki, 1.44 MB. Na-imagine nyo ba kung gaano ka, di ba isang ganyan USB natin, 1 gig na? Ibisipin mo, dati pag nagsisave kami, ang dami mong bit-bit na ganito. Now, ano yung point ko, guys? Naging practical lang kami, kaya kami nandito. Now, kung tatanungin ko po kayo, okay, sa tatlong yan, employment, business, at networking, alin ang may pinakamahal na kapital? May sumasabing employment, may ibang nagsasabing business. Now, kung tatanungin ko rin kayo sa tatlong yan, alin ang may pinakamurang kapital? Okay, tama po kayo sa networking, kaya nga po minsan, para po siyang nagiging badoy kasi nga, kahit sino pwedeng sumali. Hindi namin kailangan ng educational attainment, ng itsura, basta gusto mong magbago buhay mo, pwede mo itong gawin. Kaya lang guys, sa may tatlong pinakamahal na kapital, hindi po business. Commonly, more than 80% ang sagot ng tao lagi is business. But the truth is, ang pinakamahal na kapital, employment. Bakit employment? Anong kapital para ka maging empleyado? 14 years. Nag-aral po tayo ng elementary, high school, college. Number 2, nagbayad ng sangkaterbang tuition fee yung magulang mo. Lastly, number 3, nagsunog po tayo ng kilay, kaaral, ng more than 80% sa pinag-aralan natin. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung saan mo gagamitin. Nung nag-aaral po tayo, buhay ng may buhay, pinakialaman natin, history. Kailan pinanganak si Andres Bonifacio, kailan namatay si Andres Bonifacio, hindi mo nga kaano-ano yung tao, pinagpapakialaman mo detalye ng buhay niya. Sumunod, hindi na tayo nag-move on sa taong to. Naging topic ng elementary, topic ng high school, topic ng college, sa pangalang Dr. Jose Rizal. Wala po akong against sa kanya, pero ito point ko, parang karelasyon po yan eh. Hindi ka magiging masaya sa current na karelasyon mo kung hanggang ngayon ang nasa isip mo yung ex mo. Tama po ba? Yes. Paano mag-move forward ang buhay ng Filipino kung hanggang ngayon ang pinag-uusapan natin, no limitang hereng, el filibusterismo, gumbursa, sino yung nakapulot ng isang tsinelas ni Rizal na tinapon sa ilog? Diba guys, ang point ko, ano pa bang epekto niyan sa atin? Sige, what if wishful thinking? First year, pasalamatan natin si Dr. Jose Rizal sa lahat ng ginawa niya. Second year, tanggalin mo si Jose Rizal. Palitan mo ng ibang subject. Yung subject, buhay ni Mang Inasal. Paano si Mang Inasal nang utang ng 2 million? Nagtayo ng Mang Inasal. Ngayon na ibenta niya sa Jollibee ng 2 billion pesos yung Mang Inasal after several years. Sumunod na taon, buhay ni Lucio Tan. Isang estudyante na nag-aaral ni sapatos hindi makabili kaya nakatsinelas lang. After several years, ngayon po si Lucio Tan, siya may-ari ng Alay Bank, siya may-ari ng Fortune Tobacco, at ngayon binibili niya ulit ang PAL para siya ulit ang major share mismo sa PAL. Sumunod na taon, tanggalin naman natin si Jose Rizal, buhay naman ni Gokong Wei. Sino ba si Gokong Wei? Pinanganak na mayaman, lumaking mahirap nung namatay yung mga magulang niya. Dumating po siya sa point na nagtutulak na lang siya ng kariton sa Cebu City. Ang binibenta niya po yung mga goods, nagbibenta siya, bibili siya sa supplier, ibibenta niya sa palengke. Lumaki ng lumaki negosyo niya, dumating po sa point na from Cebu, pumunta na siya ng Manila. At ngayon po, si Gokong Wei, siya may-ari ng Robinson, siya may-ari ng Cebu Pacific. Sumunod na taon, tanggalin mo naman si Gokong Wei. Sumunod na taon, Mr. Henry C. May-ari ng SM, Bakit Shoe Mart, kasi dati lang po siyang naglilinis ng sapatos. Ang trabaho niya po, sapatero lang siya dati, linis-linis ng sapatos, nakaipon, nagtayo ng tindahan ng mga sapatos, nakaipon, nagtayo ng mall. At ngayon po, ang pinakamalaking mall sa buong mundo na tinatayo sa China, walang iba ang may-ari, si Mr. Henry C.
Kung taon-taon yun ang pinag-uusapan natin. Di ba kahit wala kang tsinelas, kahit mahirap, kahit taon-taon yun ang topic nyo, di ba lumalakas ang loob mo na kung nagawa nga nilang magbago buhay nila, kaya ko rin. Kaya lang, anong pinag-uusapan natin lagi? Hindi mo mai-connect. Ito na lang, dinugo tayo lahat dito sa subject na algebra. Yung letra sa numero, pinagpapa-plus. 1A plus 2B equals 3B. Buong buhay mo, kailan mo yan nagamit? O babili ng ticket sa MRT to 1A to sukli mo 2B. Di ba wala naman? Sabi nga nila, dapat daw umiwas tayo sa mga negative. Sabi ko pala, dapat nung nag-aral ako, umiwas ako sa calculus. Kasi puro problema sa buhay. Hinihingan ka lagi ng problema, nananahimik ka eh. Now, anyway, to be serious guys, lahat po tayo naniwala kasabihan na after we study, automatic magiging maganda buhay mo. Sinakripisyo natin, ang sarap-sarap maglaro nung bata tayo. We need to sacrifice it para sa sinasabing school. Ang sarap-sarap matulog, kailangan mo gumising kasi papasok ka sa school. Hindi ka pa inaantok, kailangan mo nang matulog kasi kailangan pumasok sa school. In the end, lahat tayo nasabihan na after gawin natin yung dapat natin gawin, magiging maganda buhay natin. Now, fast track, graduation ceremony mo. Nung umaakit ka sa entablado, at alam mo na, yun na yung last na apak mo. Kinongratulate ka na, humarap ka sa mga classmate mo, ginano na yung lubid sa ulo mo. Isa lang naramdaman mo sarili mo, this is it. Ito na ang last na paghihirap ng pamilya namin. Simula sa araw na to, hindi na kami maghihirap. Lahat ng paghihirap sa school, nagawa ko, nalagpasan ko ngayon. Simula na ng magandang buhay. Nung nag-apply ka ng trabaho, ang daming hindi sinabi sa atin. Logo sa logo ng school nag-aaway. Ateneo, Lasal, UP, nakasabayan mag-apply. Taga-probinsya yung logo mo, hindi pa tinitinan yung resume mo, tumiklop ka na dahil yung sa logo ng kasama mo. Now guys, the ironic about life, nung nag-aaral tayo, kailangan natin i-memorize lahat ng subject simula umaga hanggang hapon. Dapat lahat ng subject na iintindihan natin. But how come yung nagtuturo, hindi nila maituro lahat ng subject? Kung sila nga hindi nila maituro lahat ng subject, bakit nila fino-force tayo na pag-aralan natin lahat ng subject? Kung sila nga hindi nila kayang gawin, bakit kailangan natin gawin? Now guys, mamaya meron po akong laging Q&A. Kung may mga masasagasaan pong principle sa mga sinasabi ko, feel free po just raise your hand later, then sasagutin ko po siya. Kasi ako paniniwala ka sa buhay, ang healthy conversation is dapat pareho nagsasalita. Okay, clear po ba tayo doon? Yes! Now, balik tayo dito. I-wrap up ko lang po yung business side. Ito po ang explain ko ngayon. Now, for you to become a member, you just need to buy the package. Magkano po ba ang package namin? Ang package po namin is nasa 7,980 pesos. Bibilin mo yung package para ka maging